Munti ko na makalimutang factory worker pala ako dito sa Taiwan. Ang dami kasing nangyari sa akin for the past few months. Sunod-sunod din yung mga kaibigan ko pumunta dito sa Taiwan. Kaya nga naging busy din ako sa mga tour. Ang dami ding mga activities and happening. At syempre, hindi naman lahat ng nangyayari sa life ko ay positive. Meron ding mga down moments na dumating. Pero ganun talaga ang life, weather lang. Hindi ko na nga masyadong iniisip yung mga pinagdadaanan ko. Total, dadaan lang din naman sila. Might as well deadmahin ko na yung mga problema. Instead, I will think of a solution. Naging mindset ko na siya dahil nga sa breadwinner ako, hindi ako pwedeng mawala ng solusyon. Kumbaga ako yung foundation at hindi ako pwedeng bumigay. At hindi ako pwedeng maubusan ng maraming paraan. As OFW nga, ang buhay talaga namin dito sa abroad ay trabaho talaga. I'm so blessed lang na nagagawa ko yung mga bagay na gusto kong gawin. Kagaya nitong pag-vlog. Ito din kasi yung naging outlet ko sa life ko dito sa abroad. Dito ko na-express yung sarili ko. At dito hindi ko kailangan magpanggap dahil sariling storya to ng buhay ko. Pero madalas yung mga napapakita ko lang yung masasayang bagay dito sa abroad. Pero sa likod ng pagiging OFW, madaming nakatagong lungkot, sakripisyo, homesick, sama ng pakiramdam, anxiety, luha na sa pagtulong lang namin madalas napapakawalan. Kung saan kami madalas nag-iisa. Hindi kasi namin pwedeng sabihin nahihirapan kami, na nawawalan at kinakapos din kami, na nade-drain at may pinagdadaanan din kami. Kaya madalas, unan, kumot, at dasal ang nagiging sandalan namin. Pero one thing for sure, God sees our sacrifices. He knows exactly when to give us the life what we deserve and the life we are praying for. And share ko lang guys sa mga pinagdaanan kong downfall dito sa abroad. Ito yung mga nakatulong sa akin para ma-overcome ko yung mga pinagdadaanan ko up until now. Itong vlogging, for some reason, I-enjoy ko talaga tong hobby ko na to. Lalo na pag nakikita ko yung mga comments nyo, yung nai-inspire kayo sa akin. Pero kayo talaga yung inspiration ko. Kung bakit ako nagpapatuloy sa pag-vlog na to. Yung pag-gym and running ko, nakakatulong siya sa physical and mental health ko. Music nakakalma niya ako, so it depends on my mood kung ano yung papakinggan kong playlist. Praying, devotion, and journaling heals me in all aspects sa part ng life ko. I am trying to be consistent on that. Whether kung ano yung emotions ko. Kasi it helps me to regain myself and my relationship kay Lord. I'm trying to be better day by day. So yun lang guys, sa life naman natin hindi natatapos yung struggle. And it comes with learnings naman palagi na magagamit natin sa future. So kung may pinagdadaanan ka, just choose to fight and try until you make it. So yun lang guys, ako pa rin to, si Mika, OFW dito sa Taiwan. At happy 200k followers sa ating TikTok account! Tagasan kaya yung mga followers ko. Thank you for the love and support. Be positive in life and always choose to be happy.